Hi! Ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos kagaya nito. Kung paano nga ba kayo mag-apply bilang domestic helper dito mismo sa Hong Kong agency. Tatalakayin natin yan guys kung paano ang proseso para makapag-apply kayo at makahanap or mahanapan kayo ng employer ng agency dito mismo sa Hong Kong. Ako po ang magre-refer sa inyo. Kaya kung may mga gusto na magpatulong or magpa-assist sa akin, message lang ninyo ako sa aking Facebook page, Kunyang TV, or sa aking WhatsApp number, plus 852-9161-5403 kasi ako mismo ang mag-forward sa agency dito mismo sa Hong Kong. Ano nga ba ang agency na nire-refer ko? Ang agency ay ang Homes Employment Agency Limited. Hindi ninyo yan makikita sa Facebook page kasi wala silang Facebook page. I-search na lang ninyo sa Google, Homes Employment Limited. Dalawa po yan sila guys, pero magkaiba ang kanilang process. Ang nire-refer ko na agency ay yung Homes Employment Agency na naka-address sa North Point. Kaya i-search ninyo yan guys. So, umpisahan na natin kung ano nga ba ang proseso at saka ang mga requirements kung ano din ang age limit or height limit or what. So, kailangan tapusin ninyo ang videong ito para konti na lang ang itatanong ninyo sa akin. Una, dapat ikaw ay may passport ka na. Huwag ka pong mag-apply kung wala kang passport. Kasi sayang po, kahit na in-interview ka ng agency at nakapasa ka, sayang po ang inyong application. Kaya kapag may passport na kayo, saka na kayo mag-message sa akin at mag-apply. At dapat ikaw ay nasa 24 to 40 years old sa mga first-timer. Hindi ko alam kung tumatanggap pa rin sila sa mga ex-abroad ng 41 or 42. Pero try na lang ninyo mag-submit ng biodata. Yung gusto ko guys, kasi kompleto siya. Meron pa naman ngayon yan. Kasi yung mga biodata na hinihingi ko sa inyo, i-scan pa naman yan ng agency. Aayusin pa nila ang inyong application. Kaya mas okay yung mga hindi makagawa ng resume kasi ang resume kasi maraming kulang din minsan kasi 'di ba inedit nyo lang yan, kaya mas gusto ko yung biodata. Bili kayo ng biodata form sa tindahan at yun ang inyong i-fill up kasi kompleto lahat yun kasi kailangan ng agency ang inyong age, height, at saka yung weight, phone number ninyo, kung ano yung ginamit ninyo na phone number, yun sana ang gamitin ninyo na WhatsApp. Sa mga wala pang WhatsApp dyan, mag-install kayo kasi ang inyong communication through WhatsApp at saka yung interview ni agency ay gagamitin ninyo ang WhatsApp. Kaya dito kasi sa Hong Kong guys, ang communication dito sa pamamagitan ng WhatsApp. Kaya mag-install talaga kayo niyan. At sunod, kailangan high school graduate po kayo kasi hinahanapan kayo ni agency ng diploma. Paano nga ba kayo makapag-apply diretso? Sa mga gusto na magpa-refer sa akin, ready na ninyo ang inyong passport pero hihingiin ko muna ang inyong biodata dahil i-forward ko yan dito sa agency sa Hong Kong mismo. Pagkatapos nun, magkakaroon kayo ng preliminary interview. Kung okay, dadaan sa screening ang inyong biodata. Kailangan kompleto po yan para mabigyan kayo ng interview ni agency. Pagkatapos ng interview ni agency, ay dapat malalaman ninyo yan guys kung nakapasa kayo sa agency interview. Yung preliminary interview, malalaman ninyo yan kung hihingian kayo ng mga requirements to complete your application. Yung photo mo, photo of your passport, mga certificate of your employment, dati, mga trabaho ninyo, i-secure ninyo yan guys. I-provide ninyo yan, copy of your passport. Marami pong hinihingi. Basta malalaman ninyo yan kung kayo ay nakapasa. Family photo, yung mga ganyan. Basta yun guys, kapag hinihingian na kayo ng mga ganyan, ibig sabihin nakapasa na kayo sa interview ni agency. Ang sunod nun, kapag nakompleto na ninyo ang inyong mga requirements na hinihingi ni agency, aayusin nila ang inyong application. Pagkatapos nun, kapag okay na lahat, saka na nila ipapakita sa mga
possible employers. So, nakatapos na kayo ng interview, ang sunod na interview niyan, kapag kayo ay mabigyan na naman ng schedule, ibig sabihin nun, kayo ay mayroong employer's interview. Napili po ang inyong application ni employer kaya gusto kayong i-interview. Good luck sa magkaroon ng employer's interview. Yun po guys. At ang process nito, kapag ikaw ay nagkaroon na or natanggap ka ni employer, malalaman ninyo yan after 2 days or di kaya i-ask ninyo ang agency ko anong result ng inyong mga interviews. Kung nakapasa kayo sa employer interview, mga 1 week, magme-message uli si agency na pupunta ka sa tie-up agency ng Manila. Meron silang tie-up agency yan dyan guys. Kaya wag po kayong mag-alala kung kayo ay hindi dumaan muna sa agency dyan sa Pilipinas, dumiretso kayo dito, legit na legit pa rin yan kasi magpa-process pa rin kayo dyan sa Manila, sa tie-up agency. Kapag kayo ay nagka-employer, saka na talaga kayo pupunta sa tie-up agency, saka na kayo papuntahin kapag meron na talaga kayong employer. Hindi kayo pwedeng mag-start, mag-process kung wala kayong employer. Ibig sabihin, hindi masasayang, wala pa kayong nailabas na pera kung kayo ay nag-a-apply pa lang kasi kagaya ng sinabi ko, saka kayo pupunta kapag ma-employer na kayo. Kapag kayo ay pinapunta na sa tie-up agency dyan sa Manila, ibig sabihin, mag-uumpisa na kayong mag-medical. Kung kayo ay nakapasa sa inyong medical, ay magti-training na kayo. Ito ay para sa mga first-timer. Mag-medical kayo, mag-training, and then OWA, PIDOS, yun na yun po guys, kumpletuhin na nila ang inyong documents dyan sa tie-up agency. Kung sino yung contact person na sinabi ng agency dito ng Hong Kong na pupuntahan ninyo dyan sa tie-up agency ng Pilipinas, yun lang talaga ang inyong pupuntahan, lalapitan dyan sa tie-up agency. Huwag po kayong lumapit sa ibang staff ng agency na hindi nakalagay yung pangalan dyan. Kasi kung sino lang yung contact person, yun lang talaga ang magpa-process ng inyong papers. At, guys, ito, kapag hiningian kayo ng malaking halaga ng contact person ninyo dyan sa Pilipinas or sa Manila, kailangan bago kayo mag-process or magbayad, itatanong ninyo mismo dito sa Hong Kong agency, sa broker or kay Sir Paul na totoo ba na ganito ang inyong babayaran? Kasi ang babayaran ninyo dyan sa tie-up agency kapag kayo ay nag-process, lalo na yung mga first-timer, hindi pa aabutin ng 5,000 pesos guys. Hindi ko alam ha kung nagbago na ang payment, pero wala pa namang bagong update ng payment. Pero ibig sabihin nun, hindi tumataas or hindi tataas sa 5,000 pesos ang inyong babayaran. Yung mga ex-abroad naman, magpa-process doon, wala nang training, at saka yung medical ninyo, free po yan. Para sa lahat ng mga aplikante, free po ang inyong mga nagtatanong kung covered ba ang flight ticket. Yes po guys, ang air ticket ay libre na po yan ni employer. Bayad na yan dito ni employer. Kaya ang mga aplikante, lalo na sa mga first timer, ang inyong babayaran lang talaga dyan ay yung training ninyo. Meron bang hinihingi nila na pag-ibig? Basta hindi lalampas ng 5,000 pesos. Hindi ko alam ha, kung lalampas man dyan, hindi naman siya masyadong mataas. Basta bawat payment ninyo, magtatanong kayo mismo dito sa agency kasi may mga napag-usapan na yan sila na yan lang ang inyong babayaran. Kaya lalo na sa mga first timer kasi wala talagang kaalam-alam. Yung mga ex-abroad naman, halos wala na nga kayong mabayaran dyan eh. Pero mag-ipon pa rin kayo ng 5,000. At yun guys, ang siguro yun lang ang update. Yung mga nagtatanong sa akin, message niyo ako. Mga gusto magpa-assist, sige po, message niyo ako sa aking Facebook page at saka sa aking WhatsApp. Kaya uulitin ko, bago kayo mag-apply, dapat meron kayong passport ha, kasi masasayang inyong application. Lalo na kapag makapasa kayo sa interview ni age. Bago kayo mag-apply, dapat meron kayong passport. Sa mga nagtatanong anong age, weight limit, siguro guys, yung mga 65, kung hindi naman kayo katabaan, kasi mapili talaga ang dito, ang mga employers. Hindi lahat ha, pero ang isa agency, 60 kilogram is okay na. Yung mga, kung hindi naman kayo mataba masyado tingnan, pwede ninyong anuhan. Basta hindi lalampas sa 60 or sa 65, pwede na rin yun. At saka sa height naman, kahit na 4'11",
mas okay pa rin yun guys, kasi 411 naman ako. So, wala naman siguro, kung may mga tanong pa kayo, message na lang ninyo ako, or di kaya, ayan guys, comment na lang kayo, nagbabasa naman ako ng inyong mga message. Kaya, good luck sa mga nag-a-apply. Kung meron pa kayong gustong liwanagin, message nyo na lang ako guys. Thank you for watching. Bye!